Yeah, amen. No, so can we give the Lord our best clap offering? Ang sarap, no? So, yeah, pakisabi nga, okay. O, settle down na po tayo. Settle down na po tayo. Purong puspos no? So, pakisabi naman sa kapatid mo, mahal ka ni Lord. Blessed ka. Hindi kita pababayaan. Ayan ang assurance sa atin ni Lord. You know, no? Mga kapatid, alam ko maraming nag-aalala sa atin ngayon, no? Ang gulo ng mundo. Tama po ba? No? US, Israel, Iran war. And apektado ang mga neighboring countries sa Middle East. And what's worse, ang mas apektado yung mga ibang bansa, lalo na Pilipinas, na we don't have that resources. We are dependent doon sa mga bansang yun. No? So, and there's no sign of slowing down. No? Oil price surges. No? Ang masaklap doon, kapag yun ang tumaas, tataas lahat. Bilihin, pamasahe, kuryente. Di ba? Kasi ano yun domino effect. No? In today, no? The world is full of uncertainties. No? Ang hirap ng buhay. Pero, no? And marahil marami sa atin, no? Ang nagsasabi, nag-hold doon sa mga bagay na dapat nating ibigay. Bakit? Dahil sinasabi natin na, teka, I'll save this. Kasi baka magkulang. Baka mawalan ako. Pero mga kapatid, we miss the point As faithful Christians, and as faithful givers, we should understand, listen to this mga kapatid, we should understand kung sino ang source natin. Sino? Who is the provider? Si Lord. Kaya anong dapat natin gawin? We should trust. We should obey. We should have faith. Mga kapatid, no? Tithing is not losing. But instead, it is trusting. Trusting who? The source. Tithing is not giving away. But tithing is what? Honoring God first. He who gave us first. He who has provided for what we need. And may magsusupport na passage dito mga kapatid, no? Assurance ng Panginoon once we trust Him. Please open your Bibles in Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. I have the New Living Translation. So, anong sabi? But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Tama, ito. Blessed daw po tayo. And in fact, blessed tayo when we put our trust, pag binigay natin ang pag-asa at naniniwala na magagawa. Ano pa? Anong sabi? When we trust, ano daw tayo? They are like trees planted along a riverbank.
para daw tayong trees na itinanim along the riverbank. Ano bang meron sa riverbank? Water. Source of water. And what is water? Source of life. Tama? Dugtungan pa natin. With roots that reach deep into the water. We have access. Diba? Dun sa grasya, dun sa blessing, dun sa provision. Because, nandun tayo. We will never run dry. If we trust. And ano pang sabi? Such trees, ang mga tao daw, na nagtitiwala, are not bothered. Hindi mag-aalala. Kahit ano pa, anong init pa niyan, kahit may gulo pa, kahit may uncertainty pa, kahit magtaas pa ang gasolina, kahit magtaas pa ang presyo ng bilihin. And anong sabi? Kahit tumagal pa. Ayan we will not, or worried, will not worry. Kahit magtagal pa siya, yung tag-tuyo. Kasi, we are planted doon sa riverbank na may source of water. Ang hindi lang basta-basta water, it's a stream of water that is overflowing. At ano ang sabi, ang assurance? Ito ang sinabi niya, their leaves stay green. Ang sarap. And they never stop producing fruit, di ba? Can we give her, hallelujah, can we clap for the Lord? Ang sabi daw, pag nagtiwala lang tayo, hindi tayo manunuyo. And instead, magiging masagana tayo, our leaves will be green and we will produce fruits. Magiging masagana, magiging matagumpay tayo. Walang kakulangan sa Panginoon. Sapat na. Amen? So what do we have to do lang? God sees our obedience. Especially in this kind of season na may uncertainty. God sees our faith. And God sees the children that trust Him. So what do we have to do? Put our trust and faith in the Lord. Because our rivers will never run dry as promised by the Lord. Amen. So may I invite everyone to please rise and give back to our Lord. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Heavenly Father, first of all, Lord, we just want to thank you for your goodness, Panginoon, sa inyong mga anak. Panginoon, we pray, Lord, keep us to remain faithful despite of uncertainties, Panginoon, despite of season of challenges, despite of season of difficulties, Panginoon, despite of season of trials, Panginoon. But we know, Lord, that we will never run dry, Panginoon, because you are our great provider, Lord. As you have said, Lord, in your word, in Jeremiah, Lord, we will produce more foods, Panginoon, and we put our trust in care unto you, dear Father, Lord. Lord, bless, continue to bless each one, Lord. Because right now, Lord, we face the world with broken, Panginoon, with full of uncertainties, Lord.
but with your assurance, Panginoon, that you'll be by our side, Lord, providing for our needs, Panginoon. We will not have to worry, Panginoon, Lord Jesus. Lord, we are so blessed. We are so blessed, Panginoon, that despite what the world is giving, Panginoon, you continue to provide for us, Lord. We may not have what we want, but you never lack in giving us what we need, Panginoon. And that's enough, Lord. That's enough, Lord. Lord, today, all glory, honor, praise, adoration, and thanksgiving belong to you alone, Lord. And we just want to thank you for being such a great, great, great Father to your children, Panginoon. Thank you for keeping our cup overflowing. We give you praise, we give you honor, and we give you all the glory. This we pray in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Ayan, praise God. And grabe yung grabe yung exhortation. Talagang naranasan natin sa pagpupuri pa lamang po, naranasan na natin ang presensya ng Panginoon even po sa ating pagbibigay. I believe na nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa. Ayan, pero bago po tayo dumako sa message for today, just a quick announcement and reminders po sa bawat isa. Sa mga kapatiran po na hindi pa nakakapag-undergo ng SFC, ang ating spiritual family class ay open na po para po sa ating batch 5, mga kapatid, no? Lapit lamang po kayo sa inyong mga pastors, sa ating mga leaders, and magpa-register na, no? Dito po malalaman natin ano nga ba ang patungkol sa ating simbahan, no? Patungkol sa ating focus, and patungkol sa ating mga leaders. I believe, no, nais ninyong makilala ang bawat isa. Tama po ba? Ayan, so be a part of this family, no, by registering sa ating spiritual family class, kapatid. And kung meron po kayong question para sa ating water baptism, ayan, open din po ito for registration. Lapit lamang po kayo sa amin, kay Ate Camille, sa ating admin, para po tayo ay makapagpa-register na. Welcome po sa family ng ating Panginoon. And siguro dito, marami din ang gustong mag-share ng goodness ng Lord. Amen? Amen. Ayan. Lapitan nyo lamang po si Ate Thea kung kayo po ay nagnanais na mag-share ng inyong mga testimonies. No? Ihayag po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Ayan, every Sunday po, no, approach lang si Ate Thea at bahala po siya na mag-schedule para maihayag ang kabutihan ng Panginoon. It is not about us, tama po ba? It is about the goodness of the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, God, once again sa iyong kabutihan sa umagang ito. Tunay nga po na naranasan namin, Lord, ang presensya mo sa aming pag-aawitan pa lang. Damang-dama na po namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa gawaing ito. Panalangin namin that as we hear your word right now, Panginoon, may it be a promise, may it be a reminder, may it be correction, Panginoon, na magmumula sa iyo. Hayaan mo na yung mga salita ay patuloy na pumasok po sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And let your word transform us today, Panginoon. Let your word move in our lives today, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at dalangin ko, Lord, na patuloy mo kong itago sa iyong likuran. Lord, I am just an empty vessel, Panginoon, na handang magsalita
in behalf of you, Panginoon. It is you that will be speaking today, Panginoon. At ikaw po ang mangusap sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang kaluwalhatian mo, ang siya pong maranasan ng bawat isa mula sa iyong salita, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas ang oras na ito. Patuloy kang maparangalan, patuloy kang madakila, and we rebuke all the works of the enemies, all the lies of the enemies in our thoughts, in our minds. We rebuke it right now in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Satan, you are already defeated and you don't have the right na pakailaman ang gawain ng Panginoon sa oras na ito. In Jesus' name, Lord, ikaw po ang patuloy na maranasan. Ikaw po ang patuloy na makita ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. To you all the glory and the honor. To you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayan. Praise God. Today is March 29. It's the last Sunday of the month, mga kapatid. Ayan. Ang bilis po ng panahon. Matatapos na po ang March. And ano na pong kasunod? April na, no? May mga nakabakasyon na. Pero itong buwan na ito, we are talking about, ano po ba yung topic na pinag-uusapan natin for the whole month? The source. Amen. We are talking about the source. Ayan. And pag sinabing source, ano bang ibig sabihin nito? Meaning, merong pinagmulan. May origin. Kapatid, what is the source of fish oil? Fish, di ba? What is the source of vitamin C? Orange. Ang galing ni tita, mamaya may orange ka. Anyways, yun. Ikaw, fish oil o fish. Ayan. A source is a supplier, kapatid, of something that we cannot produce on our own. Isa pong example ay Meralco for our electricity. No? Kailangan natin yan para palamigin ang ating sanctuary sa mga oras na ito. Tama po ba? Ayan. Ang Manila Water, anong pinuproduce nito? Water. Kailangan natin ito na panligo bago umattend ng church. Sino po dito nakapaligo na? Amen. Ayan, lahat tayo dapat naligo kasi mainit ang panahon, no? Ay, wala kayong tubig. Tita, mamaya mag-igib tayo. Ayan, andyan din ang financial sources, di ba? Meron din tayong food sources. And because of these sources, kapatid, ang buhay po ay nagiging madali, nagiging enjoyable, at nagiging productive. Tama po ba? Amen. Pero kapatid, those sources are subject to shortages, no? And interruption. Dahil dyan, meron tayong water shortage, kagaya kila Tita Weng na walang tubig. Meron tayong power interruptions na nagaganap, kagaya na lamang po ng mga nababalitaan ko ngayon, no? Na possible daw pong magkaroon ng energy lockdown. Totoo ba ito? So let's pray for it, no? Dahil po yan dun sa nagaganap na war na nabanggit kanina na nagkakagulo ang ibang bansa, no? So merong mga shortages na nagaganap. Ganon din po sa pagkain, maaaring magkaroon ng short supply, no? But not so, kapatid, when God is the source of your supply and your needs, kapatid, no? Because sabi po in Romans 11:36, everything comes from God. Everything exists by His power, and everything is intended for His glory. Kapatid, no, everything in creation, kanino po nagmula? Sa ating Panginoon. No? Sabi mo sa katabi mo, God is your source. Amen. Siya po yung perfect and on-time source for everything you could ever need or want, mga kapatid. Sa mga nagdaang linggo po, no, naituro po sa atin ni Pastor Rene that God is the source of blessings. Amen? Amen, no? And He is our true well that never runs dry. Yan po yung pinag-aralan natin last week, no, sa pagtuturo ni Kevin. Pero kapatid, no, may gagawin ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ka. Kapatid, you have to receive Him
as your one and only source by faith. Amen? John 1:12 says, "But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Ayan. So, once you do accept Him, kapatid, the Word of God will renew your mind, feed your faith, at dadalhin ka nito, kapatid, sa tamang lugar kung saan ka nararapat to receive the supply God has for you. No? Kapatid, if you will allow God, if you will receive the source for everything you need. Alam ko marami po tayong pangangailangan. Nung tinanggap natin ang Panginoon, He gave us the right to become His children. Tama po ba? Kung saan andun yung pribilehiyo ng isang anak. No? Bilang anak, nararanasan natin yung privilege mula sa ating ama dito sa lupa. Tama po ba? No? Kapag meron tayong hiningi, ibinibigay ng ating mga magulang. Paano pa kaya ang ating Diyos? No? Na ang ating Diyos ang dinideklara that He never runs dry. No? Paano pa ang pinaka-supplier ng lahat ng bagay dito sa mundong ito? And that is if you will believe Him and you will accept Him. Amen? No? Kapatid, ang Panginoon po ang source, ang on-time source sa lahat ng ating pangangailangan. Kagaya na lamang po nung ang babaeng napag-aralan natin last week. Sino po nandito last week? Yeah. Yung babae po na nasa well, no? Ano pong natanggap niya mula sa Panginoon? That woman received true joy, kapatid. True freedom, That woman received true freedom sa buhay niya. No? That ang Panginoon po ay nagbibigay ng kalayaan sa mga taong lumalapit sa Kanya. And that woman received her freedom. Because there are 3 things that people need the most. Ano po ba yung 3 bagay kung saan sa panahon ngayon, we have this urgency, no, na dapat nating matanggap mula sa ating Panginoon. Ano-ano nga ba yung 3 bagay na yon that people need the most, no? Ready na po ba tayo na malaman ang mga bagay na yon? Amen. Those 3 things are, sige po, basahin natin, deliverance, restoration, and empowerment. Ito po yung 3 bagay na kailangan natin bilang isang tao. Kapatid, kung papansinin po natin in the Bible, every time na ang Diyos po ay magpipreach, dumadagsa po ang maraming tao. Amen? From tax collector, prostitute, drunkard, sinners, mga corrupt people, kapatid, they do come, no? Pumupunta sila. They follow wherever Jesus preach, no? They go, kapatid. At ano po ang nangyayari sa mga taong sumusunod kay Kristo? Kapatid, they get delivered. Gumagaling po sila from sickness, gumagaling sila from oppression, mga kapatid. There is deliverance in their lives. Nakita po natin, deliverance, no? Kasi sa Bible, every time na na-encounter po nitong mga taong ito, si Jesus Christ, may nababago sa buhay nila. May naaayos po sa kanilang mga buhay. The sick get healed, sabi nga po, the demon-possessed get freed. Sila po ay napapalaya. At naniniwala po ako, no, na ang bawat isa po dito sa atin, when we encounter Jesus in our lives, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, nung tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, kapatid, may nabago sa buhay nyo. Tama po ba? Amen, no? Lahat tayo agree dito. At mamaya po sa ating faith group, no, sa ating faith group discussion, kaya nga po we are requesting everyone to remain after the service. Maikli lamang po yun. Meron lang tayong kaunting eating fellowship and dun po natin pag-uusapan, ano po ba yung mga nabago? What are your testimonies in life when you truly encounter God in your lives? Tama, ang sarap pag-usapan nito, di ba? Sharing your testimonies. Kaya nga kapatid, no?
mamaya, stay no, sa inyong mga grupo at i-share po natin ang mga bagay na yan. Ano yung binago ng Lord, ano yung inalis ng Lord sa ating mga buhay. Amen? Ayan, right now, let's open our Bible. Sino po ang may mga Bible? Ayan, pero kung wala naman pong Bible, meron po tayong screen. Mas maganda pa rin po to open your Bible and mark it down in Luke 19, verses 1 to 10. Luke 19, verses 1 to 10. Medyo maliit. Ayan, babasahin ko na lamang po, no? Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Pandak daw po si Zacchaeus. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation come to this house, because of this man too is a son of Abraham. Itong taong ito ay anak din ni Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Mga kapatid, nakita po natin dito, si Zacchaeus, a corrupt person, no? A notorious sinner. But when he encountered Jesus, ano pong nangyari? Nag-impact po sa buong Jericho. Paano ko nasabi? Sabi po dyan, he returned what he has corrupted, and even he gave his wealth, no, sa mga taong mahihirap. Sabi po, nakita po natin yung transition, no, from tax collector, a sinner, pero nagbago, no? May pagbabago. And because a person was changed, an impact was felt. Naranasan po ng mga tao sa paligid niya yung impact ng pagbabago ni Zacchaeus. At ganun din po ang Panginoon sa atin. He saves us too. Ibinigay po niya yung buhay niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And He gave us a new heart. Once we receive the Lord, no, yun po ay pangako niya. When we receive Him joyfully and let Him come into our hearts, sa ating mga puso, ang pangako ng Panginoon in Ezekiel 36, yan, verses 26 to 27. Sabay-sabay po natin basahin. I will give and put a new spirit. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kapatid, sa Bible po, ang sinisimbolo ng puso ay yung ating soul, no? The center of our being, kapatid, kung saan andun po yung thoughts natin, andun po yung emotions natin. Sabi nga, what makes us us, yun po ang ating mga puso. Kaya nga po kapag may mga taong masasama, no? Ano pong nasasabi natin? Ang tigas naman ng puso nito. Tama po ba? No? Matigas ang puso, no? Pusong bato, no? Nung sinabi po ng Panginoon na I will give you a new heart and put a new spirit in you, ito po yung sinasabing new birth. Nung sinabi po niya in John 3:3, no one can see the kingdom of God unless they are born again. No? When we receive Christ, kapatid, ang ating Panginoon na siyang source, no? Binigyan po niya tayo ng bagong puso. We became born again, kapatid. Nagkaroon po tayo ng panibagong buhay.
through the Spirit of God that enters our lives. No? Yun po yung nagbigay ng bagong buhay sa atin. Yung dating may matigas na puso, yung dating heart of stone were dead towards God, no? Hindi sumusunod sa Panginoon. Patay ang ating puso, no? But when His Spirit fills us with new life, ano pong nangyari? Tayo po ay na-revive at binigyan ng bagong puso na nagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. He gave us a new heart that loves God and others. Tama po ba? Amen, ano? Yan po yung nangyari kay Zacchaeus, no? For him, he wants to see Jesus. Gusto lamang niyang makilala, sino ba si Jesus na sinusundan ng mga tao? Maybe for him, it was just a curiosity, kapatid. No? Bakit ba itong mga taong to sunod ng sunod kay Jesus? Ano bang meron sa kanya? No? And from there, kapatid, out of curiosity, binigay niya po yung time and focus niya sa Panginoon. Naalala ko sa story nito, yung isa po nating kapatiran na sumalangit na, no? Si Ate Beck. Ayan, naalala ko, yung una pong na-born again ay yung kanyang husband, no? At yung husband po niya, lagi daw umaalis tuwing Sunday. Nagtataka na siya. Bakit lagi itong umaalis every Saturday and every Sunday? Ano pong ginawa ni Ate Beck? Sinundan po niya yung kanyang asawa at dito po siya dinala ng kanyang mga paa sa pagsunod niya. And from there, kapatid, no, na-transform din si Ate Beck. At talagang faithfully siya po ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang huling hininga. And praise God, no? Bagamat nauna na po siya sa atin, pero praise God for her life, ano? Dahil nga sa curiosity na meron siya at sa curiosity na meron si Zacchaeus, binigay po niya yung time and focus niya sa ating Panginoon. And what happened, no? Deliverance, restoration, and empowerment happens to them. Kapatid, si Zacchaeus, he received deliverance from spiritual bondage and sin. Napalaya po siya sa kasalanan. And then, restoration happened. Ano po ang restoration? It represents fresh start with the Lord, no? Fresh start through Jesus Christ, kung saan andun po yung healing from the past wounds. No, bakit wounds? Alam naman natin na si Zacchaeus po ay iniiwasan ng mga tao. At hindi po maganda ang tingin sa kanya ng mga tao. Masakit po yon, tama po ba? No? But Zacchaeus received restoration mula sa ating Panginoon. And he also received empowerment through the Holy Spirit, no? For him to live a new life. Kaya nga po, he was enabled to do yung mga bagay na hindi niya kayang gawin before. Ano po yun? No? Ipamahagi yung kanyang kayamanan. No? Nakita natin kung paano siya nagtapat sa ating Panginoon at sinabi niya na ibabalik niya kung ano man yung kanyang mga dinaya. At sabi, 4 times pa niyang ibabalik sa mga tao yon, no? So glory to God. Nandun po yung empowerment ng Panginoon kay Zacchaeus, no? And bagamat nakakalungkot, kapatid, we have to look at this side, no? May mga tao din pong pumupunta kay Jesus, but they never change. Hindi po sila nagbabago. Sila po yung mga religious leaders na tinutukoy ng Bible. Sila po yung mga Pharisees. Sila po yung mga Sadducees and scribes. No? Kung papansinin po natin sa Bible, wherever Jesus go to preach, no, they are also there. Andun din po sila, kasama din po sila ng mga taong nakakatanggap ng deliverance, restoration, and empowerment sa ating Panginoon. Pero itong mga taong to, hindi po sila nagbabago, no? Nothing changed sa buhay nila. Ano pong nangyayari? Lagi po silang nakakontra kay Jesus. Tama po ba? They don't want to accept the truth about Him, and because of that, sila po ay hindi po sila nakakaranas ng breakthrough, no? Dahil sa totoo lang, mga kapatid, no? Ang katotohanan po ay masakit. Tama po ba?
Amen, no? May mga pagkakataon na kapag nalalaman po natin ang totoo, ang saya natin, no? Nakakapagpasalamat tayo, kapatid, thank you for telling me the truth. Kung hindi mo sinabi, nako, ano na lang ang nangyari sa akin, no? May mga pagkakataon, Lord, thank you for revealing me the truth. But, kapatid, madalas, the truth hurts, no? Pero kapag natutunan po nating tanggapin ang katotohanan, mas napapaganda po ang ating mga sitwasyon. Amen? Opo, masakit ang katotohanan. Example, magbibigay ako example. Yung naniligaw pala sa iyo ay meron ng kasintahan o meron ng pamilya. No? You are about to answer yes to that person. But the truth was revealed. No? Ano po ang realities? No? Thank God, no? Na napalaya niya tayo because of the truth. No? Marami pa pong katotohanan sa buhay. Meron kang malamang, meron kang sinalihan na isang business. Yung pala, scam. No? Na-reveal sa iyo ng Lord na scam pala. No? May mga taong pinagkakatiwalaan tayo, pero hindi pala tayo pinagkakatiwalaan or vice versa. It hurts. No? Pero ni-reveal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oo, masakit. You will be hurt, kapatid. May kalungkutan kapag nalaman natin dahil dun sa katotohanan na yon, bagamat yung katotohanan na yon ay ginamit din ng Panginoon para po tayo ay mapalaya, no? Para po ikaw ay mailayo sa badyang pagkakasala, no? Knowing the truth is a redirection. Sabihin niyo nga, redirection from the Lord. Yes, no? In John 8:32, sabi po diyan, and you will know the truth, and the truth will set you free. Palalayain ka ng katotohanan. Kapatid, this verse promises that knowing the truth brings spiritual freedom. Amen? Amen. Ang sarap po, no? Kanina sa prayer namin, sabi nga ni Cheska, kapag ang ating espiritu ay babad sa presensya ng Panginoon, andun po yung kalakasan, kahit na 1 hour pa yung tulog mo. At kapag malaya ang iyong spiritual, kapatid, malaya ang iyong pamumuhay sa lahat ng bagay, no? Na higit sa lahat, lalo na kung ito ay kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, true freedom is found only in abiding His Word. Kung saan we continually trusting and obeying His teachings. And to all who obey and trust, no? Sabi po sa exhortation kanina, no, in Psalms 1:3, they are like trees planted along riverbank, bearing fruit each season, their leaves never wither, and they prosper in all they do. Kapatid, no, grabe. Sa atin po, bilang followers ng ating Panginoon, nung una, no, hindi natin alam itong mga katotohanan na ito mula sa kanyang salita, no? What we do know is, at yung kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun. Okay na tayo doon. Sa dating alam lang natin, no? Feeling natin malaya na tayo doon sa mga nalalaman nating mga bagay na yon, no? Kahit anong gawin natin, malaya tayo. Pero nung nalaman po natin ang katotohanan from the source, our God, at doon tayo bumabad sa presence niya, that's the time we experience true freedom, kapatid. Malaya po tayong namumunga kagaya ng puno na nakababad nga po sa streams of water. The Lord is the true source na hindi natutuyuan. Amen? Amen, no? Ang Panginoon po, no, bibigyan niya tayo ng kalayaan, no? Ng katatagan na harapin ang lahat ng hamon ng ating buhay. Sabi po diyan, their leaves never wither, hindi daw nalalanta. Sabi din ni Kuya Georgian kanina, diniin niya yon, no? Na kahit anumang pagdaanan natin, anumang kahirapan ang meron sa mundong ito, hindi po tayo matutuyuan. Amen? Kasi we are connected, or we are, no, tayo po ay nakababad sa presence ng ating Panginoon, who is the true source.
ng ating buhay, no? At kapag po tayo ay babad sa truth, no? He releases us from the lies and traps ng kaaway sa ating mga buhay, no? From there, andun po yung empowerment for us to live a purposeful life, no? And to enjoy yung mga pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? But sadly, balikan po natin, kailangan po nating tignan ito. May mga taong blinded. Tayo, nakikita natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero may mga blinded na hindi po naniniwala, hindi sumasampalataya, dahil ang sabi po sa Bible, no, in 2 Corinthians 4:4, sabi po rito, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Kapatid, reality po, double time po si Satan. Sabi po ni Apostle Paul in Ephesians 2:2, He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. No? Double time po ang kaaway para yung mga nagmamatigas ang puso ay lalong hindi po nila tanggapin ang katotohanan. And lately lamang po, no, maingay po ang social media, kapatid, because of this person na nagtuturo po ng mga taong boldly na naghahayag ng salita ng Panginoon. Boldly na sinasabi ang katotohanan at pinalalabas po na sila ay false teachers, no? And it turned out, kapatid, that this person, siya po pala yung false teacher. Kaya nga, ang paalala po is for us na maging alerto, no? We must be alert, no? Dapat po alam natin ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon para hindi po tayo madaya ni Satan. Amen? Amen. Mga kapatid, no? Kilala po ba nating lahat ang ating Panginoon? Kilala natin si Jesus, no? Kahit nga po yung mga atheists, no, kilala nila si Jesus. Pero ang tanong po, do they believe Jesus? Naniniwala ba sila kay Jesus, no? Minsan ko na pong na-share yung testimony ni Teddy Hang. Si Teddy Hang po, isa po siyang devoted Buddhist, no? And he became the most feared triad leader in Hong Kong, kung saan ang negosyo po niya ay involved sa drug dealing, gambling, sa mga discos, ganyan po yung negosyo niya. At sabi po dito, meron po siyang 4 na asawa, bukod pa daw po sa kanyang mga girlfriends na mga actresses in Hong Kong. So ganun po siya kakilala, no? One day, a pastor came and talked to him, no? Ito pong triad leader na ito, shinare po niya yung buhay niya sa pastor, no? Nagkaroon po sila ng sharing. At sinabi po ni Teddy Hang ang buhay niya bilang isang triad leader o sindikato, no? At itong pastor po, nakausap ni Teddy Hang, shinare din po niya kay Teddy yung patungkol kay Jesus Christ. Sabi po nung pastor, believe in Jesus. Ang sagot po nito ni Teddy, no? Don't convert me, sabi niya. Everything is fine with me. Okay ako. My God, no, yung Diyos daw na kilala niya, na sinasamba niya, took care of me very well. Ito po yung sinabi niya exactly sa kanyang testimony, no? The God I'm worshiping is a good source. It is better than Jesus. Grabe, no? Sabi niya, if you want to save others, save other gangsters. Sige na, sila na lang ang sharean mo. Sila na lang ang isave mo, sabi niya. No? This triad leader, kapatid, knows Jesus, kilala niya si Jesus, pero hindi po siya naniniwala kay Jesus. At he doesn't want to believe, and he don't want a personal relationship with the true source of freedom. Bakit? Because he was blinded, no? Ito po ang sinasabi ng Bible. In 1 Corinthians 1:18, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but we who are being saved know it is the very power of God.
Amen? No, kung titignan po natin, marami ang very devoted po sa kanilang religion na kanilang pinaniniwalaan. At iniisip po nila na yung kanilang mga ginagawa ay nakalulugod sa kanilang Panginoon. But the Bible says, no, the message of the cross is foolish to them. Kaya nga ang sabi po ni Teddy Hang, don't talk about Jesus. Sabi niya dun sa pastor. Now, balikan po natin ang Bible. Tignan po natin yung contrast ng dalawang tao na lumapit kay Jesus bilang source of the truth and freedom. Una po is yung rich young ruler. At mababasa po natin yung story niya in Luke 18. Lumapit po siya kay Jesus, lumuhod po siya. He kneeled down as a sign of respect sa ating Panginoon. In Luke 18, verse 18, sabi po dyan, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Kapatid, yung most important question sa buhay ng tao ay itinanong po niya sa ating Panginoon. Sa totoo lang, yung most important question in life is hindi kung yayaman po ba ako, Lord, magiging prosperous po ba yung business namin? Hindi po, mga kapatid, no? Because the most important question ay itinanong po nung rich man kay Jesus. Ano po ang dapat kong gawin para magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan? To think that he already have everything. Sabi nga, he is a rich young ruler, no? Nasa kanya na po ang lahat. Possession, position, fame, power, pero isang bagay po ang nararamdaman niyang kulang sa kanyang buhay. He felt empty from the inside, kapatid. That gave him sadness. Kaya naman po, itong bagay na ito, ang nagdulot sa kanya para lumapit sa ating Panginoon, no? At nagpakumbaba po siya, nagtanong po siya, no? He was ready to hear the truth that will set him free, kapatid, no? Kapatid, ano sa buhay po ba natin? Ano po ba yung most important question na meron ka ngayon sa isip mo, no? Sa totoo lang, we are concerned in our future, no? Hindi po masama, no, to ask God patungkol po sa pag-unlad ng bawat isa sa atin, no? Hindi po masama to ask God for a stable job, no? It's not bad to ask God for our future, no? Kasi yun din po yung gusto ng Lord na i-prepare yung ating mga kinabukasan, no? Pero the very good question, what must I do to inherit eternal life, no? At ito po ang tugon ng Panginoon. Alam ko po, alam nyo na yon, no? Sabi po ng Panginoon, follow the 10 commandments. Pero sabi po nung rich young ruler, bata pa lang ako, Lord, sinusunod ko na po yung 10 commandments. Perfect po ako dun sa 10 yon. At dahil si Lord po ay omniscient, no? All powerful. He knows what is in His mind. Alam ng Lord kung ano yung nasa isip. He knows everything. Even tayo, alam ng Lord ang iniisip natin. Ang reply po ng Panginoon doon sa rich young man, no? In Luke 18:22, when Jesus heard this, He said to him, "You still lack one thing. No? Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Sabi ni Jesus, may isa ka pang hindi nagagawa. Oo, nagawa mo na yung 10 commandments, pero hindi mo pa nagagawang ibenta yung iyong ari-arian or ipamigay sa mahihirap, no? At yun po yung inuutos ng Panginoon, no? Pagkatapos mong ipamigay yan, no, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Kapatid, maybe this is a test, no? But when this rich ruler heard Jesus' instruction, he turned his back and lived very sad. Malungkot po siyang tumalikod, mga kapatid, no? Tinalukuran niya ang Panginoon, no? For some of us, kapatid, as we encounter ang Panginoon sa ating mga buhay, there are times na may mga ipapalet go po siya sa atin, na
may mga pagkakataon na hindi natin kayang sumunod sa Lord dahil marami tayong bibitawan. Tama po ba? No, marami tayong iiwanan, kagaya na lamang po nitong rich young ruler na ito. For some of us, we encounter delays before we truly follow Jesus. No? Kasi sabi ng Lord, iwan mo tong mga bagay na to. Kaya lang hindi pa tayong ready iwan ang mga bagay na yon, no? That's why we encounter delays in our lives, no? Sometimes we cannot live our comfort zone. Hindi natin maiwan yung mga bagay na nakasanayan na po natin. Sometimes yung trabaho, kahit illegal, no? Hindi natin maiwan dahil dito tayo kumikita. Kapatid, this is God's reminder para sa bawat isa sa atin, no? If we truly want to have freedom na ibinibigay ng Lord sa atin, sabi niya, remove all the things na naghihinder para tayo po ay makasunod sa ating Panginoon. This rich young ruler didn't accept the truth. Meron po siyang dinadala, no? Na hindi niya kayang iwan sa buhay niya. There is something within him that he can't live, no? Hindi niya pwedeng i-give up. In Luke 8, verse 23 to 24, yun nga po, sabi niya, when he heard this, he became very sad because he was very wealthy. Sobrang yaman niya. Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Ito po yung unang taong lumapit sa ating Panginoon to ask and know the truth. But sadly, he walked and rejected the truth. Next person po na lumapit kay Jesus is si Nicodemus, no? Siya po ay isang religious Jewish leader, no? He came to Jesus. Lumapit po siya sa ating Panginoon. In John 3:2, sabi po dyan, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Alam namin na ikaw ay guro na nagmula sa ating Panginoon. For no one could perform these signs you are doing if God were not with him. Sabi po niya, we know, no? Alam namin. Take note, no? Yung word na we, meaning hindi lamang po siya ang nakakakilala, no, sa ating Panginoon. Hindi lamang po siya ang nakakaalam na si Jesus Christ ay sinugo ng ating Panginoon. Possible na yung mga kasama po niyang Jewish leaders knows who Jesus was, no? But he is the only one who came to Jesus to clarify things, no? Possible that he wants to be freed, kapatid, kaya siya lumapit. Maybe habang nagtuturo siya, napapatanong siya, tama ba yung mga itinuturo ko? Maybe yung mga good deeds, no, or yung mga religious acts na kanyang ginagawa, ay gusto niyang malaman kung tama ba. Kaya po lumapit po siya sa Panginoon. Hindi pa man po siya nagtatanong, pero sumagot na si Jesus sa kanya. Ang sabi ng Panginoon in John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At dito, nakita po natin uli that Jesus being all-powerful, omniscient, omnipresent, He knows our thoughts, no? Alam niya kung ano ang nasa isip ni Nicodemus, no? He is a religious leader, but there is something, kapatid, sa buhay niya na questionable, no? Yun, sabi nga, baka nagtuturo or baka kung ano yung gusto niyang itama sa buhay niya, no? And kaya naman siya po ay naglakas loob, no, na lumapit sa ating Panginoon. Now, tignan po natin in John 3:6-7, sabi po rito, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Kapatid, alam naman po natin that being born again is not just a religion. Tama po ba? Na katunayan, kapag may nagtatanong po sa atin,
we declare that it is about our relationship with God. No? Sabi ni Jesus, to be born again, we must have the Holy Spirit. Paano ba malalaman ang isang tao kapag born again na? Di ba dapat may pagbabago po sa ating mga buhay? Amen? No? Hindi man biglaan, pero from glory to glory, kapatid, we are being changed. No? We, with the help of the Holy Spirit, tayo po ay nababago. No? Ito ang magandang tanong, kapatid. Ano po ba ang kaibahan ng isang taong nagbago at isang taong naging Kristiyano? May difference po. Example po, no? Sa isang mag-asawa, yung lalaki po na mabisyo, nambababae, nagsusugal, no? As in, kapag siya ay nagbago, no? Natanggal yung mga bisyo na yon, makikita natin na may malaking pagbabago po sa buhay niya. No? Pero makikita rin natin yung true difference ng nabago lamang siya compare sa naging Kristiyano siya. Ano po yun? Mababasa po natin in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, kasi tinanggap niya ang Panginoon, no? Naging Kristiyano po siya, he is a new creation, all things have passed away, natanggal ang lahat ng bisyo, behold, all things have become new. No? At nakita po natin, meaning ang isang taong Kristiyano nakakilala sa Panginoon, hindi lamang po siya basta nagbago, na hindi na siya umiinom, hindi na siya nagsusugal. At the same time, kapatid, may ginagawa na itong taong to. Bagong bagay sa buhay niya, kung saan yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak ay dadalhin niya sa ating Panginoon. Amen? Amen, no? Hindi tayo papayag, no, na tayo lang, no, kundi kasama ang ating pamilya. A person that became a Christian, accepted Christ, he doesn't just change, no? Hindi lamang niya iniiwan yung kanyang mga bisyo, but at the same time, kapatid, he will bring his family to Christ who have this unconditional love for him, no? Gusto rin niyang maranasan ng mga taong yon. Yung enablement, yung deliverance and empowerment na natanggap niya mula sa source of freedom. Yun po yung nangyari sa buhay ni Zacchaeus, that even yung kanyang sambahayan ay naligtas. Amen? No? Yun po yung difference, kapatid, no? Balikan po natin yung response ni Nicodemus in verse 10. In John 3:10, sabi po, for God, you are a respected Jewish teacher and yet you don't understand these things. Sabi po ni Jesus kay Nicodemus. Ayan, so wala siya dyan sa aking guro ka pa naman sa Israel, sabi po niya. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Honestly, mga kapatid, no? Marami po sa atin, no? Lahat po tayo ang dating hindi nakakakilala sa ating Panginoon, no? At kapag tinanong po tayo kung saan tayo mapupunta after life, ang sagot po natin ay hindi natin alam. No? Heaven or hell, hindi po natin alam. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Ganyan po yung mga sagutan. No? At ito po yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, no? Being a teacher. How can they teach if they don't know the Word of God? Kung hindi nila alam mismo ang patungkol dito, no? Kung hindi nila alam ang katotohanan na magpapalaya sa tao. At yun po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Lalo na po ngayon na nagkakaedad na po ang bawat isa sa atin. Ang dapat pong priority na natin ay ang ating eternal life, no? Priority na natin na i-share ang katotohanan patungkol sa buhay na walang hanggan, kapatid, no? At dito po, na-reveal po kay Nicodemus yung truth that will set him free, no? Ang katotohanang magpapalaya sa marami pa po. John 3:16, sabi po,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life or everlasting life, kapatid. This is the unconditional love of God, no? Yung isakripisyo po niya yung buhay ng kanyang anak para po tayo ay mapalaya, no? Ito po yung sinasabing requirements ng Panginoon para tayo po ay mapunta, no, sa langit. Dito po, for us to go to heaven is very simple, kapatid. Connect to the true source, no? Just receive Jesus Christ, no? Tatanggapin po natin ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot po, no? Pag tinanong po ba tayo ngayon, alam po ba natin kung saan tayo pupunta? No? Amen. No, wag po tayong mangamba kapag tinanggap po natin ang Panginoon dahil tinanggap natin ang katotohanan na nagpalaya sa atin mula sa kamatayan, no? The truth that sets us free, no? At sa araw na ito, yun po yung encouragement sa atin, no? Kasi meron pong, sa totoo lang, may dalawang susi po, no? Ibabahagi ko na po ito kahit medyo na yung time natin. 2 keys that determines everything about our eternity. Ano yon? Belief and behavior. Ayan. This key unlocks the door to eternal life and determines, no, where we will spend our eternity. Ang susi po ay yung ating pinaniniwalaan. Kapatid, meaning our eternal destination is the consequence of what we believe here on earth. Kung ano po yung pinaniniwalaan natin, na yun po ang pupuntahan natin. Kaya nga kung tatanungin po tayong mga believers, straight from the heart, no? Anong sasabihin natin? Our destiny is in heaven because we receive God. We receive Christ in our lives, no? Naniniwala po tayo, no? Naniniwala ako na kapag ako ay namatay, ako ay pupunta sa langit because dineklara ko ang Panginoon sa aking buhay at pinapasok ko siya sa aking buhay. God's unconditional love brings freedom. Tayo po ay napalaya from the consequence of sins, no? Which is death, kamatayan. Sabi po, lahat ay nagkasala at ang kabayaran ay kamatayan, kapatid, no? Kaya nga po, mas napakahalaga po na alam natin ang mga bagay na ito, paniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, no? Kasi kapag alam po natin ang salita ng Panginoon, tayo po ay may kasiguraduhan, no, sa ating buhay na walang hanggan, no? Kaya nga sa mga bawat isa na sa atin na tumanggap sa Panginoon, ito po yung panghawakan natin, at sa mga hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, this is the time, kapatid, no? Receive Him and believe Him, no? Receive true freedom from the true source, no? At pangalawang susi, sabi diyan, behavior. It unlocks the door to reward and determines how we will spend our eternity, no? Yung katotohanan po is our eternal compensation is the consequence of how we behave here on earth. Meaning, may consequence po ang lahat ng ginagawa natin. No? Sa mga tao pong nagbibisyo, anong consequence? Health nila, no? Andun ang karamdaman kapag patuloy na nagbibisyo, no? May resulta, no? Sickness, no? Kapag mayroon tayong wrong relationship, di ba? Andun yung consequence, broken family, broken relationship. Kapatid, kung ano daw po yung ginagawa natin, how our behavior here, no? Ito po ay may katapat na consequence in the future, no? Kaya nga po, mga kapatid, let's behave, no? Kung paano po nais ng Panginoon. At magagawa lamang po natin yon sa pamamagitan ng empowerment ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Dahil once you are freed by the truth, no, you will also make a way, no? Gagawa ka ng kapamaraanan na baguhin ang iyong mga nakagawian, no? And you will make a way also for your family, for your loved ones, no? For them to experience
the unconditional love of God, to experience true freedom, kapatid, no? So nakita po natin, yung rich man kanina, may opportunity na po siya to understand the good future, to receive, no? Yung hinihingi, yung tinatanong niya sa Panginoon, no? Pero he rejected Christ. Tumalikod po siya, umalis po siya, at hindi niya po tinanggap yung source that will set him free. Contrary sa kay Nicodemus, no, na nagtanong, he asked, he seek, and there he found the truth that sets him free. Bakit ko po nasabi? Kasi 3 times pong nabanggit si Nicodemus in the Bible. Una po, when he goes to Jesus and asks, nung nagtanong po siya sa Panginoon kung ano po ba ang kailangan, kung ano po ba yung patungkol sa salita ng Panginoon. Sabi niya, para pa po siyang bata, no? Sabi po niya, "Teacher, ibig po bang sabihin kailangan po naming bumalik sa sinapupunan ng aming magulang?" No? Pero sabi ni Jesus Christ, hindi, you must be born again, no? Pangalawang pagkakataon po na siya ay nabanggit, no? Or na-encounter niya ang Jesus, nung hinahatulan na po ang ating Panginoon. In John 7:51, tignan niyo na lamang po, no? Sabi po niya doon, "Is it legal to convict a man before he is given a hearing?" So andun po siya, no? Nung si Jesus Christ ay hahatulan na. Dahil sa narinig pong katotohanan ni Nicodemus mula sa Panginoon, dinedepensahan na po niya si Jesus. No? Nakita po natin, and kapatid, no, yung perception po niya about Jesus began to change. No? Iba na po yung kanyang pananaw. And third time, siya po ay nabanggit sa Bible when Jesus died. Makikita po natin in John 19, no? 19:39, he is the one who brought mixture of myrrh and aloes para kay Jesus Christ, no? Bagamat siya po ay against kay Jesus Christ, pero nakita natin, no? Una, taliwas siya, pero ngayon tinuturo na po niya yung katotohanang itinuturo ni Kristo, no? Kapatid, andun po yung totoong freedom sa buhay ni Nicodemus. Now, bago sa pagtatapos po, no, nabanggit ko po kanina si Teddy Hang, no, the biggest triad leader in Hong Kong. Sabi niya, ayaw niya nang pag-usapan si Jesus. Ayaw niyang tanggapin, no, si Jesus. Pero ang plot twist, kapatid, eventually, he received Christ, no? Kasi when he realized, no, when he accepted the truth, oo, masakit para sa kanya kasi may mawawala sa buhay niya. I-give up niya yung kanyang mga negosyo. I-give up niya yung pagiging triad leader, kapatid, no? Kung saan ang laki po ng kanyang kinikita, no? Pero nakita natin, kapatid, no? Maganda that when he realized who Jesus was, no, nabuksan po ang kanyang kaisipan. At ang sabi niya, sa tuwing nakikita niya na lumalago yung kanyang negosyo, nasasaktan na siya. May conviction na daw po sa puso niya dahil ibig sabihin, habang nagtatagumpay yung negosyo niya, marami po ang nagiging addict. No? Habang lumalago yung kanyang negosyo, marami po ang nagiging prostitute. And from there, kapatid, nagkaroon po siya ng conviction sa puso niya. He received freedom. He received deliverance. Andun po yung restoration and andun po yung empowerment ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Nakita po natin, kapatid, no, walang imposible sa ating Panginoon kahit gaano ka pa katigas, no? Kahit gaano pa katibay yung pinaniniwalaan mo, kapatid. Pero once you listen, once you give your whole heart to God, and you allow Him to enter your heart, to enter your lives, kapatid, you will receive yung totoong kalayaan mula sa ating Panginoon, no? Alam naman natin na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. Wala pong imposible sa Lord. Bagamat para sa atin mahirap, pero sa pagkilos po ng banal na spirito sa ating mga buhay, yung mga panalangin natin na pagpapalaya para sa ating mga mahal sa buhay,
yung pagpapalaya para sa ating mga kaibigan, mga tao sa paligid natin, will happen, kapatid, if we allow Him to empower us. If we allow the Lord. Sige po, tayo po tayo and let's declare, no? Walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, no? Ang Panginoon po, He will reveal Himself sa atin. And He will redeem us. Kagaya po nung rod and staff, kapatid, no? Yung rod is for correction. Oo, bagamat may mga masasakit na katotohanan tayong nalaman, it is for our correction. And yung staff, kapatid, is to comfort us, bringing us back to Him. Hinihila tayo ng Panginoon papalapit sa Kanya. And the moment we understand that our life, our wealth, our strength, kapatid, when we understand that our health, that everything we have belongs to God, kapatid, our true source, no? We can say, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kapag may nawala sa atin, then you will realize, pahiram lang pala yun ng Panginoon sa atin. Amen? Mawalan ka man ng mahal sa buhay, but you can still say, thank you, Lord, dahil ipinahiram mo siya sa akin. Mawalan ka man ng trabaho, whatever it is na ayaw mong i-let go, no? Meron kang kailangang i-give up para sa Panginoon, but you can still say, thank you, Lord. Thank you, Lord, no? Tignan po natin si Abraham, no? Mahal na mahal po niya yung kanyang anak na ipinangako ng Panginoon. Sobrang thankful po siya sa Lord. Pero sa sobrang pagmamahal po niya sa kanyang anak, nakalimutan niyang sambahin, i-worship ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa kanya, offer your child. Bakit? Nakita ni Lord na nakakalimot na siya. Nakikita ni Lord kung ano ang sitwasyon natin. Kapatid, sometimes God will test us. He will allow us, He will ask us to give up something, no? Even mahirap para sa atin, no? He will allow things na masakit para sa atin. Pero kung titignan po natin yung kabuuan, no? Itong masakit na bagay pala na ito ay para pala tayo bumalik sa Kanya, no? Para pala makita natin ang Lord. Panginoon, kung hindi mo pala tinanggal ang bagay na ito sa buhay ko, hindi pala ako makakapagpuri sa iyo ng totoo. And because of that, kapatid, masasabi natin that we are free indeed. Amen? Amen. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah.